Okay. Siyempre, ipapakilala natin ang bawat character. Simulan natin to start in... To start in this Kilig Overload Vertical Series first, we have the fast rising TikTok star, Perlas! Ako po si Marie dito sa vertical series na to. Ako po si Marie, ang maganda, ang determinado, pero takot na takot magtiwala na kahit kanino. So, magbabalik siya para harapin yung mga taong nang api sa kanya noon. Maraming salamat, Perlas, talaga naman. Joining Perlas, the main dancer and vocalist for the vocal heartstoppers of P-pop, Yes My Love, we have Nico Badayos. Hello po, good afternoon everyone. Hi, I'm 30, the boyfriend number 1, the fake boyfriend ni Marie. Ayan, so si 30, campus crush. Kabait? Hindi ka na-agree sa akin. Babag mo na sa akin. Ayan, and always, basta, manood kayo. Sige, yan. Kaunti lang muna, syempre. Yun lang muna. Para kilalanin ka nila. Kasi mamaya. Tsaka mamaya. Oo, ayan. Maraming salamat, Nico. Kasama rin nila ang charismatic heartthrob ng 1, 2, 3 boyfriend ni Marie, Eli Padilla. Yun, ako nga pala si Lance. Ako yung prank boyfriend ng boyfriend number 2 ni Marie. Ako yung charismatic. Ang kilabot ng crush ng bayan. Ayaw mo sabihin na. Selfish, manipulative. Yan. Grabe yung tone ng voice, di ba? Character na character talaga ni Eli. Maraming salamat, of course, ang magdadagdag kilig sa kwento ni Marie, our boyfriend next door, Aaron Gonzalez. Hey guys, good afternoon. I'm Aaron Gonzalez and I play si Marcos. I'm, well, guwapo, magalang, and I'm the boy best friend ni Marie. And I'm also, I'm the cool guy, I'm the life of the party. So, mamaya, we're all gonna party. Right? Yon, yes! Salamat, Marcos, sa gagampanan of course ni Aaron. Next, ang magbibigay vibrance with his colorful character, we have the social media star, Zuzu! Hello everyone, I'm Zuzu as Gorgeous. Bestie Marie, the diva, the girl's girl, and her all-time favorite bestie. So, diva, the bestie, the supporter. Diba? From a vibrant bestie, dito naman tayo sa mga nako. Ito talaga yung highlight ng mga ganitong mga series eh. Siyempre, kinaiinisan mostly ng ating mga manonood. Pero siyempre, meron naman din reason behind it. Let's start with digital superstar, Sophia Jolie. Kailangan ko ba ito? Huwag na lang. Pero if I want it, I'll get it. I'm Sasha. Hindi. I'm fresh. And I'll call siya Sasha. Ay, grabe! Atake yun! Siyempre na si the Sasa Fresh. Tuloy ang tarayan. She's ready to share her acting prowess as a powerhouse actress, Sam Samarita, in her antagonist era. Yeah, I'm Sash. Nice to meet everyone. Just a tip for everyone, ha? If you want to get close to me, I can try to be your best friend. Pero we'll see pa. So, don't get on my bad side, okay? Okay. Ay, yes po. Noted po yan, Madam Sasha. Kuhang-kuha naman talaga. Completing the cast is another digital creator and a taste maker from lifestyle to fashion. We have Naya Ching! Hi guys, I'm Dax. Yep, you heard it right. Malaki, Red Gorge, and syempre, best friend third.
Grabe yung name, di ba? Gets na gets ang Dax talaga. Thank you! Palakpakan po natin muli ang cast ng ating first vertical series. Kaya sa iyo ang wanting to be boyfriend ni Marie. You may now take your seats. Ayan, sige, upo na muna kayo dyan. At syempre, ito na. From kunwa-kunwarian na nauwi sa totohanan, ang susunod natin team ready na patunayan ang katagang the more you hate, the more you love. Let us all welcome the cast of My Favorite Liar! At syempre, ipapakilala natin ang ating mga characters na nandito. Ready to bring in a unique romantic comedy series at handa na rin siya. Handa na kaya siya to lie? Give it up for our very own Cheska Cabrera. So, ako si Gabby, and for me, it's easy to judge, and it's easy to be judged then. So, gusto ko lang may makaintindi sa akin. Sana naman. Ay, may pagtingin talaga, ha? Sa kanyang Hello guys, my name is Patrick from Vision and my character is ako si Pops dito and ako ang magiging mortal na kaaway dito ni Cami. That's it. Maraming salamat para kilalanin naman natin ang next. We have another charismatic guy to add layers of meaning and depth to My Favorite Liar's plot, athlete and a digital star, Kobe Francisco. Hi babe, and Arian. It's me, Paula pala. I'm Kobe Francisco. And sa series na to, ako yung magiging best friend ni Pokes. Ayan, tapos ako yung magpapakilig kay Arian. Yeah! Ako magdagdag din ng hotness sa series na to. Iba naman. Maraming salamat sa iyo, Kobe. And syempre, let's take the sweetest coming, completing the cast of My Favorite Liar. We have social media star, Angela Balantas. Hello po! Good afternoon everyone. I am Angela Balagtas and I am Aria's best friend and I love making people feel welcome. So lahat kayo, welcome kayo sa buhay ko. Ikaw. Yeah, ang binibigyan ng character ko is like good vibes lang talaga. Ganon. Thank you po. Maraming salamat again, the cast of My Favorite Liar. Palakpakan naman natin. You may now take your seat. Guys, ayan, syempre, ayan ang hahatid po namin sa inyo. 1, 2, 3, Boyfriend ni Marie and My Favorite Liar. Palakpakan naman natin. So this time, kamusta kayo? Okay naman? Okay naman? Okay, dahil dyan, syempre, magkakaroon muna na namin ng konting icebreaker. So ibigay na natin ang mga forms. Sorry, mga forms. Opo, ako ang principal ng intramurals. So ganito po kami mag-celebrate ng intrams dito sa aming university. Nako, dito sa ating 1, 2, 3, ilan ang, nako, red flag para kay Miss Perlas. Ha? May dalawa. May dalawa kay Sophia at saka kay ano. Tama ba ako? Dalawa sila. Ang ating mga kontrabida. Dalawa talaga. Kinapa, tingnan natin naman sa My Favorite Liar. Meron din dalawa. Siguro ang tanongin natin, no, si Sophia. Sophia, bakit dalawa ang iyong answer? Kasi depende yan sa tao. Kung honest siyang tao, then green flag yan. Pero kung liar, red flag. Ay. Same goes to you po ba to? Yes, kasi there's some people naman na hindi talaga sila pala text. They prefer calls. I'm one of those na rin siguro minsan. So, it depends talaga sa situation. Tama naman. Tingnan natin, Kobe, bakit dalawa sa'yo? Same sa sinabi ni Sam, hindi rin ako pala reflected kasi busy rin pala ginagawa. Kaya pala, message ako ng message. Pero pag yung tao nga, medyo di nga sila honest and all. So yun yung red flag. Yun. Okay. Dalawa rin ang sagot ni ano? Yes. Just, please, bakit dalawa po? So, actually same din. Same din sa sagot nila. Copy-paste lang. Oo. Red flag kasi baka may mga hindi nakakagets ng galon. But then green flag din siya kasi baka hindi pa natin naintindihan yung full reason bakit niya ginawa yun. So, okay. Tama naman. May point naman sila. Okay. Sige, next situation na tayo.
Ay, talaga naka-green flag pa si Aaron. You want to explain the green flag? Pero pakita na sa'yo. Bakit green flag yung akin? Eh, ganun ako eh. Hindi ako nag-green flag. Hindi, kasi gets ko rin na baka busy yung tao. Hindi ka naman pwedeng i-expect na yung time nila forever na sa'yo. And, you know, you have to respect people's time then. Kung may work, then understandable naman. Grabe, totoong-totoo yung character niya. Mapagbigay talaga siya. Malawak ang pangunawa niya. O, ito naman. Next. Paano kung hindi ka niya pineflex sa social media? Oo, yung mga hindi pinopost. Char. Parang nafe-feel ko naman dito ng ano. Parang binangsin niya sa post yung ano. Char. Ako, ayan, dalawa na naman. Meron dalawa. Si Nayan, parang nagugulok na. Sige, let's start muna tayo sa ating my favorite liar na muna. Pat, sige, dalawa pa sagot mo, Pat. Sorry, ano po ulit ito? Paano kung hindi ka niya pineflex sa social media? I think both. I think it depends din naman sa person if gusto mong i-flex yung taong ay hindi, ano na lang pala, red flag lang siguro. Kasi kung mahal mo yung tao, di ba, bakit hindi mo kayang i-flex yung taong gusto mo? So parang, syempre ano mapipil ng taong yun, di ba? So, Tama naman. Si Angela, dalawa din ang sagot. Okay, sige, bakit? I think depende po. Kasi pag yung tao, kung may tinatago siya, then that's red flag, of course, ayaw ka na-flex. But then green flag din, kasi hindi naman, ako kasi hindi po ako masyadong pala-post, pala-flex, ganyan. So, parang kung hindi naman kasi na-define ng social media yung love mo for that person. So, as long as pinapakita na sa'yo yung person, how much loves you or she loves you, then yun po yung mas okay for me. Perfect. Naya, ano? Anong sagot mo? Both din. Oh, sige, bakit? Well, kasi... well, ako kasi low-key lang ako. So, medyo gusto ko medyo private din yung relationship ko. And then at the same time, private but not secret. So, Grabe. Feeling ko mamaya may i-flex ka siya sa social media. Okay, sige. Third situation. Ako ito, ewan ko talaga. Nawala sa isip niya ang important dates like birthday or anniversary dahil busy daw siya. oh my God! Okay. Si Pernas, ano pa ng red flag? Okay, sige. Bakit, Nakshi? Kasi kung mahal ka ng tao, tsaka importante ka, yung important things na hindi niya makakalimutan yun. Di ba? Yun, parang so red flag yun. Hindi busy ang dahilan, kaya hindi siya kapag importante ka at mahalaga ka sa tao, walang busy-busy sa. Mag-make time siya for you. Yes! Tama. Totoo naman. Agree ba kayo doon? Yes! Oh, bakit nga naman kasi nakakalimutan? Pero naman kaya. Zuzu, ano bang confused ba tayo sa... red flag din! Bakit? Kasi importante date yun. So, Parang galit na naman. Kasi nakalimutan mo kasi. So, important date and then parang celebration na din siya na nagtagal kayo. So, dapat nag-celebrate. Hindi ko na. So, ayun, red flag siya for me. So, you should itatak sa mind mo na this is a special date. Yun lang. Totoo naman. Anyone from my favorite liar, yung gusto mo rin-defend ng sagot? O... Ako na lang, hawak ko na yung mic. Okay, good. Sige, Kobe. Red flag to kasi isang araw na lang sa isang taon yun, tapos kakalimutan mo ng part 2. So, kailangan maalala mo talaga yun. Parang lungkot ni Kobe. Parang nangyari ba ngayon yan? Nakalimutan niya ba? Charot. Okay, sige. Ito na ang pang-apat na sitwasyon. Ay, nako. Ano yung pangarap na yan? Ha? Eto na. Hinihingi niya ang password ng wifi niya. Charit. Ng social media accounts mo.
hinihingi, meron kasi gano'n, no? Inire-require, dapat ano yung password, ha? Para, check. Oh, most of you are red flag. So, sige, anyone from, dito na kayo, pwede bang may sumagot? Isa na ko si, ayan, sige, si Ilay na lang dahil dalawa ang sagot niya. Sa akin, minsan red flag, minsan green flag. Kasi ako personally, kung talagang may tiwala naman ako dun sa tao, ayoko naman na bigyan mo sa akin yung password mo. Pero pag hiningi sa akin yung akin, binibigay ko naman. Kaya green flag, red flag. Ikaw ano? Pag hinihingi daw yung kanya, ibibigay niya, ayan. Hinihingi na nila lahat. Sige, anyone. Sige, one from ano naman. Okay, go. So ako, red flag, kasi feeling ko, pag pinagkakatiwalaan mo naman yung tao, hindi ka na magkukulit sa kanya na, uy, ano yung password? I mean, hindi ka na magkukulit sa kanya. So, gano'n. So that's a red flag. Okay. Actually, yan yung privacy din kasi ng isang tao. Kasi kung may tiwala ka naman sa tao, parang hindi mo na siya isipan na or paghihinalaan ng something. Kasi if you really love the person, wala nang akin yung password mo or something na kukunin yung and para lang parang ikakaaway niya pa yung mga ganong something na. Tama naman. Siyempre, when you are into a relationship, dapat may trust. Oh, no. Tama naman. Ay, nako. Huminga. Okay, eto na. Parang ang titindi, patindi ng patindi ang mga sitwasyon. Nagseselos sa boy best friend or girl best friend mo. Hoy, totoo din to. Yung masyadong closest na mga eme-emeng ben. Napaka-best friend na yun talaga. Ay, naku, may sumasagot ng media. Kasali ba sila? Okay, red flag ba ito or green flag? Yung nagsiselo sa boy or girl best friend? Green. Ano talaga, Pernas? Okay, one from sige, sino gusto sumagot sa 1, 2, 3? Team? Sige. Okay, go. Kasi ni Patrick kaya sasagutin. Nagsiselo sa girl or boy best friend. For me, it's very subjective din naman kasi and situational. Red flag if wala naman kaselos. Pero nagme-make siya ng mga reasons o di kaya yung mga petty na bagay ginagawang malalaki. I think that's the red flag. Pero on the other hand, if meron naman siyang ikakaselos, I think may right din naman kasi we should be sensitive towards to our partner. If there's something na we do that hurts them, I think sabi nga nila, if ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. So what if there's sa'yo gawin, di ba? Hindi ka ba magsaselos? So, I think yun lang. Tama naman. Oo naman. Laki yung ilaw niya, umusok. Oo nga. Okay, sige. Sino gusto sumagot sa my favorite liar team? Okay, Angela. Kasi si Angela, dalawa rin ang niya. Dalawa yung erase niya. Red and green flag. So, go. Same lang po with Nico. Copy-paste lang din. Okay. Depende po siya sa sitwasyon. Kung may tiwala yung partner mo and kilala naman niya si boy best friend, si girl best friend, personally at alam niyang walang mali siya pero nagagalit pa rin siya, then that's red flag. Pero hindi rin naman po natin mapagkakailan na may mga times talaga na siguro masyadong close, ganyan, and may mga situation na pakiramdam ng partner mo medyo na yung boundaries sa relationship yun, then po, yun ito. Kaya po. Oo, tama naman. Siguro sa communication din ng mag-partner, no? Kung saan yung dapat maging boundary ng bawat isa. Okay, perfect yan. Ito na. Ito na naman. Ano talaga sa akin ito? Naka-pattern. Pumunta sa party nang hindi ka kasama at hindi rin sinabi sa'yo. Malditan to, ha? Ano to? Red flag ba ito or green flag? So, ito na, madaming red flag! Okay, sige, unahin naman natin ngayon sa my favorite liar who wants to answer or to defend ang inyong mga na-raise. Ayan na, yung nagpa-party tapos hindi nagpapaalam. Kobe, ikaw ba? Go. Ako na naman yan. Sa akin, red flag kasi kadalasan, especially sa mga Gen Z, pag pumunta sa mga club, either naghahanap ng babae, lalaki. Ganun. Tapos kung di nagpaalam, that's one thing
Kasi sabihin may tinatago, may ibang agenda. So very, very red flag yan. Oo. Paano kasi pag yung tipong mga biglaan, ganon, na late na, hindi pa din. Ano ba naman yung isang Bakit ako nag-defense kasi Ay, ako, grabe talaga ang gusto. Ang hiningaling ko dito. Sino naman sa ating 1, 2, 3 boyfriend of our team ang gusto mag-defend? Okay, Naya. I red flag kasi that's disrespect sa partner mo. Saka dapat kailangan mong isipin yung mafe-feel ng partner mo kung hindi ka magpapaalam. So, kasi sa'yo ginawa yun, di ba? Yeah, it's a big disrespect, so it's a red flag. True naman, oo, tama naman. Kasi dapat nagsasabi pa din. So, parang kahit late, kahit hindi niya lang mabasa, parang FYI, o FYI, clubbing kami, gano'n. Okay. Tsaka ano siya, Okay ba? Go. gusto ko ipahabol eh. Go! Kasi very red flag din siya for me. Kasi what if sa'yo gawin yun? Anong mararamdaman mo, di ba? So parang balik lang din yun. Ganun lang. Siguro ang mararamdaman ko is, kala ko tinatanong. Hindi pala. Okay, maraming salamat. O, ito na another situation. May mga damit. May mga damit or mga sinusuot yung partner mo na ayaw mo. So minsan yung mga, especially sa girls, yung mga daring na mga mini skirts and all, ganyan. Tapos sa boys ko, mga pasanto-santo, mga payami, gano'n. So meron ba kayong, ano ba, i-consider niyo ba itong red flag or green flag? Oo. Yung mga damit na ayaw mong sinusuot na pero sinusuot niya pa din. Dala-dalawa, okay. Dala-dalawa, okay. Sige, pili tayo ngayon. Unahin naman natin, sino pong gusto mag-defend dito sa 1, 2, 3 team? Si Aaron po. Anyone? Sabi niya. Nagkata siya ng mic. Wait, iniisip ko yun, sir. I mean, for me, it's both a green and red flag. I mean, sa tingin ko, there are times where you should be open to taking suggestions. I don't think there's anything wrong with that. But I think nagiging red flag siya if it comes to the point na your partner is stepping on your individuality. Kasi minsan, what if hindi ka comfortable sa suggestion niya? Or sa kung ano yung gusto niyang suotin mo? Then I think that's a red flag. Thank you. Favorite liar team? Si Cheska. So, feeling ko, dapat nire-respect mo yung partner mo kung ano yung suggestion niya for you. But also, parang feeling ko pag dinate mo na siya, alam mo na dapat na ganun yung style niya. Or something ganun, or sinok mo na siya. So, dapat also, at the same time, ina-accept mo rin yung partner mo. Oo, no? Kasi minsan yun din yung character. Pero siguro compromise dapat, no? Yes. No, para pag-usapan, huwag ka naman masyadong ganon. Okay, sige. Noted yan. Eto pa. May mga sinasabi siya sa iyong mga bagay na sa tingin mo ay medyo off para sa iyo. Like, Kung ano Example. Itong sitwasyon na to, off talaga. Anything naman. Yung parang medyo na-off ka. Let's say meron some particular topic na parang off for you. Like siguro mga excess, mga babalik ng mga bagay-bagay in the past. Usually yan di ba? Yung mga off na mga topics, yung mga binabalik, usually yun eh. Yun yung common thing na pinagtatalunan, yung binabalik yung mga nakaraan. So red flag ba ito or green flag for you? with off about you? Or In general. Oo. Nakaka-off dun sa partner mo. Halimbawa ako, partner ko, no-off siya pag kami topic akong sinimulan niya. Yung ano, pas paulit-ulit. Ganun. Red flag, green flag. Okay, sige. Unahin natin sa ating my favorite liar. Sino gusto mag-defend? Ayan. Go! For me, if ganun yung mga situation na parang red flag siya sa akin kasi
parang, syempre kasi, kunyari, matagal na kayong kasama, so syempre alam niyo na isa't isa. So bakit parang kailangan mo pa i-bring up yung mga bagay na alam mong ikakasakit ng tao? So I think that's the... Uy, nautusan lang ako pa. Hindi kasi parang kasalanan ko, di ba? Okay, dito naman tayo sa ating... Okay, go, Nico. For me kasi, isa na siya sa mga basic term agreement pag nasa relationship ka, na we should be sensitive always. Kasi nga, communication is the key. And I believe that there are always ways on how to deliver things. Especially if may mga sensitive na topic na pinag-uusapan, di ba? And for me, yung mga sinabi mo nga, off na yung topic, okay naman kasi mag-meet halfway eh. Okay pa pag-usapan to, yung mga ganon. And you can talk about it calmly naman eh. So, yun lang. Pero, I think once is enough pag sinabing hindi ako komportable dyan, ganon. So, I think, yun lang. Okay, maraming salamat. Si Aaron tsaka si Sam. Si Aaron tsaka si Sam, sige, pahiram muna natin yung mic ko. Sige, okay, si Sam muna. So sa amin dalawa, it's either green or red flag. Kasi I think for me, it's a case-to-case basis in a way na me personally, I like to get to know people by asking them what their hot takes are or mga non-negotiables nila. So parang it's a way for you to get to know the person if align kayo in values, align kayo in principles or like way of life. So from the get-go, alam mo na kung okay tong tao na to sa'yo. Pero at the same time, it could also be like parang medyo off if tinuloy-tuloy nga nila yung ano. Kasi it's like, it's a way for them to open up to you and like be honest with you. So, yeah. Wow. Thank you, Sam. Sige, Aaron. I think, well, kasi pag sinabi mong off, it could mean things that you're uncomfortable talking about. And I think in life, hindi lang sa relationship, but as friendships, family, hindi naman pwede na you're always talking about things that you guys like. Sometimes you have to deal with things that you don't like. So, important na harapin yun. So you can find a solution, Yeah. Ikaw nga mo daw. Well, ako kasi... Umupo na rin kasi ako di ba? Okay, ayan, maraming salamat. Ayun sa inyong mga insights. Eto na, the last two, situation. Paano kung mahilig siyang magtago ng feelings? Red flag or green flag? Nagtatago ng feelings. May mga basic na naiinis na pala pero hindi biniverbalize. Siguro okay, simulan natin sa ating my favorite flyer team. Who wants to answer? Ito dalawa eh, Cody and sorry. So, sagot ko is red flag po. Kasi if partner mo siya, dapat open ka sa kanya. So, dapat wala kang tinatago sa kanya. I mean, dapat hindi ka nahihiya magtago mo sa kanya. So, there. Kaya, Go, Aryan. Sa akin kasi both. Kasi pag, kunyari may mga bagay na pinaprocess naman kasi talaga yung feelings. So if hindi pa niya kayang sabihin sa'yo or nagtatago pa siya, then it's okay. Kasi nga may pinaprocess pa yun eh. Pero kung lagi siyang nauulit na tinatago yung feelings niya, tapos parang bandang huli, parang iti-take yun against you, then yun na yung red flag. Kasi bakit hindi ka nagsabi, may nararamdaman ka na pala, parang ganun po. Ay, ang ganda ng delivery. Parang nasa situation talaga. Pero totoo yan kasi iba yung mga minsan pagka dinideprive mo, nagpa-pile up siya. So eventually, sasabog ka. Okay? O, palakpakan naman natin sila. That concludes our red flag, green flag. So this time naman, pabibigyan naman natin. Ito na ang mga totoong katanungan. Siyempre, our friends from the media, it's your time po para magbato ng mga questions. Feel free lang po to ask. Ito na, para meron na gusto mo. Para dapat na tumayo na ako. Okay, work na tayo ulit. Okay. So my name is Dea Lorenzo from Nylon, Manila. And this is actually a question for both series. Since this is the first vertical video or vertical series of Cornerstone, how does it feel to be part or debuting as main cast or supporting roles for this project? anyone no?
So anyone, from ano muna tayo? From 1, 2, 3. Hi, sorry, what's your name? Bea. Bea, okay, thank you. Well, honestly, for me, it's, I'm really grateful that, I think, you know, that I'm part of, I think all of us are grateful that we're part of it, and you know, we thank Cornerstone for trusting us and for choosing us. But for me, it's an honor, honestly, to be part of this Vertical series. I mean, it's the first one that Cornerstone is ever releasing. So, and of course, hindi lang yun, but to work with such an incredible cast. You know, we're all friends here. That was with the beautiful stories that were written. Honestly, it's special. So I hope that I get to do this more often, and definitely you'll see more coming from Cornerstone. But yeah, that's for me. Thank you. Meron pa from 1, 2, 3. Sophia. Go. Sige ko muna. Okay. Syempre gusto lang namin magpasalamat. Thank you so much, Cornerstone, for creating this project with us and for us. And syempre, congratulations sa ating dalawang series, My Favorite Liar and 1, 2, 3, Boys and Family. Kasi, yeah. And if tama ko, ito din yung first time na maglalabas si Cornerstone ng Love Team. Tama. Yeah, yun. Kaya gusto ko lang din yung pasalamatan na yung in-trust sa amin na ni Nicolas and syempre yung Francesca and the rest of the cast. Masaya kami, natutuwa, sobrang blessed na before nanonood lang kami ng Love Team and ngayon ginagawa na namin. Kaya super grateful kami sa lahat ng guidance na binigay sa amin ni Cornerstone and of course with the production and all. Kaya looking forward na sana tangkilikin ng mga viewers natin ng series na to. Epo, Miss Bea, I'm Sophia Jarling, and yung sagot ko pa is 3 words lang, which is nakakataba ng puso. Kahit na-contribute ako dito, kaya super happy about it because we're also pioneering the Vertical series type of thing here in Vertical. And it's by Cornerstone pa, and not just that, it's also the first piece of something, so you'll see it later. Yeah. Okay, yeah, so that's my answer. Thank you! So from My Favorite Liar team naman, Cody. We are very happy, lahat kami, honored and grateful to be part of this very first batch of Vertical series ngayon. 1, 2, 3, Boyfriend Marie, My Favorite Liar. Lahat kami dito. Mga baguhan din kami sa acting and all. Yung iba na from the P-pop groups, yung iba very famous influencers. Pero yun nga, ginawa ni Cornerstone, gumawa siya ng bagong concept na Vertical series na showcase pa yung skills, yung talent ng mga influencers and expand kung anong kaya pa nilang i-deliver sa entertainment industry. And because of that, we're very, very grateful. This is just the first of many na Vertical series na gagawin ng Cornerstone. So with that, maraming salamat and we're very, very happy. Honestly, dahil nabanggit nga rin ni Nico kanina na ito yung very first time na mag-create ng Love Team yung Cornerstone. Ano siya pressure siya for us kasi ito yung first time. So parang yung expectations nila for us, kailangan namin ibigay din kasi nagtiwala sila sa amin So parang kailangan yung tiwala na binigay nila sa amin, kailangan namin ibalik na mas doble. Kasi from the very first time na nag-create sila to, tapos ako pa yung ako personally na parang pick nila. So parang kasi hindi rin naman talaga ako, ma-acting din talaga ng una. So parang sobrang nape-pressure din talaga ako kasi mas more on, dance and sing lang talaga ako. So parang hindi ko rin in-expect na ma-acting ako dito na kasama ko sila. So ayun, nakakataba lang ng puso na sobrang grateful ako kasi nangyari to. That's it. Ako naman sobrang happy ko din kasi bigyan ako nila ng Cornerstone, nila Sir Jeff na tiwala para gawin yung ganito kasi bago to sa akin di ba? Parang nagda-live lang ako tapos ngayon maarte na ako. Parang sobrang lang opportunity
opportunity tapos sobrang happy na puso ko hanggang ngayon na-overwhelm ako, hindi ko pa rin ako makapaniwala. Yun lang. Thank you. Alright, thank you. Anyone else po na gusto pa po Hi, good afternoon. I'm Jude from UCASBN. I'd like to ask dun sa cast ng My Favorite Liar Win. Okay, so how far can you take a particular lie, and then when you reach a point, you would say, "That's enough. I can't take that lie anymore." Nakakamiss yung Hello po. Gusto ko sabi ni Jessica, ako. Hello po. For me po, I think kaya ko mag-take ng lie for as long as ako lang yung naaapektuhan. Pag nakikita ko yung mga tao sa paligid ko, or especially kung yung loved ones ko po, nasasaktan na or naapektuhan na din po. Then, for me, yun na po yung enough. So, there. Yes, Pat? Hindi ako sa sinabi ni Jessica. Ako po kasi siguro isang beses lang muna. Isang beses. And then pag naulit, that's enough. Hindi po ako tumatanggap ng mga hindi po ako tumatanggap ng mga taong mahilig magsinungaling sa akin. Kasi if nagawa na nila ng unang beses, pagbibigyan ko, gagawin ulit nila. Parang tingin ko, pag hindi ko na-deserve yung ganun. Yan lang po. That's regarding between friends and your relationship. Someone that you have the relationship with. May follow-up. I think different po eh. Kasi mas forgiving po ako sa friends kesa sa, let's say, partner. Mas forgiving ako sa friends and families. Yung sa family po, parang gets naman na pagbibigyan mo talaga sila. Patatawanan mo talaga sila. And kaya lang din po nung sinabi ni Cheska, copy-paste, na hanggang ako lang po yung naapektuhan. Then, I can take as much. Pero pag ibang tao na po, hindi na po kaya. Pag partner, isang beses lang, wala na. Ganun po. Thank you. Thank you may, po. may level. Maraming salamat po. So anyone pa po na mayroong gustong magtanong? Ito po. Follow up doon sa sinabi ni Patrick dun sa last team sa Nico. Handa na ba kayo sa expectations and responsibilities ng isang love team sa mga audience? Alam niyo kung gaano ka demanding yung mga tao? Actually, parang ready kami ni Cheska kasi in the first place nung nasabi ko rin nung sa last interview namin na parang nung una namin nagkita kami nung workshop that time. So parang nag-click din kami, yung bonding namin parang nag-match din talaga kasi nung time na kinausap ko rin siya, parang yung mga tanong, kasi madaldal akong tao eh, tsaka approachable din talaga ako. So parang nung nag-ask ako ng mga something questions sa kanya, ano naman siya, like parang G rin siya, nagbibigay din siya talaga siya sa akin, nagbibigay din siya na kung ano yung mga personal na things niya, yung mga pinagdadaanan niya sa buhay. So parang, yeah, ganun. Parang mabilis lang kami naging close. Oo, mabilis kami naging close eh. Walang naging struggles, problems, walang ganun. Kay ano din daw, kay Nico and Perlas din, yung question. Oh. So, okay. Hindi. May dreams naman na kami and expectations sa kung ano yung love team, especially yung love team culture dito sa Philippines. And for us, parang iyabang naman kung sasabihin kong ito sa challenge na to kasi it came out naturally, to be honest, yung Nicolas. So, and we're so happy na na-appreciate ng tao and tumago siya sa screen. And I hope this time, tatagos pa rin siya sa vertical series. Yan lang. Yan, ganun din. Same lang. Hindi kasi sobrang ano lang eh, sobrang natural lang. I mean, nung sa akin ni Nico, dahil meron naman na kaming love team, on and off cam, sobrang natural lang namin. Kung ano nakikita nila on cam, same lang din, even off cam. So, yung expectation na gano'n.
Thank you po. Thank you. Yan, sa ating mga lead casts. So, meron pa yata tayo from here. Bernard? Yeah, Chocho. Ang question ko kay Perlas. Perlas, sabi mo nga bago sa iyo ito, ano? Can you tell us paano ito nilapit sa iyo? What made you say yes? And kamusta naman ang foray mo into acting? Ano po, pangarap ko kasi po ito dati pa eh, yung mag-acting. So, nung linapit siya sa akin, syempre sobrang, sobrang natuwa ako and yung parang yung nag-trust sila sa akin kahit yung hindi pa nila nakikita yung galing ko mag-act. Kasi syempre iba po alam na more on live talaga ako. Sobrang kuwela, ganyan. Yung parang, yung papasukin yung acting, parang ibang ibang form na siya ng So parang ibang platform na siya. So sa akin nung unang kinabahan, pero sobrang saya ko kasi nag-trust talaga sila sa akin na kaya kong gawin to. Kaya yan po. Yan, diba? Pero paano mo pinagandaan? Kasi I'm sure there are people who would say na ang biggest strength mo lang, quote-unquote, ay yung malaking following mo. But acting requires talent and skill talaga. Pinagandaan ko po siya kasi nag-acting workshop din po. Ako rin. Nag-acting workshop din, tapos syempre naghingi rin ng mga, naghingi rin ako ng advice sa mga nag-acting. Yung dedikasyon po sa so, yun po. Would you like to comment din sa yung sinabi ko na there might be some people who would say na yun na nga, ang ambag mo pa lang for now ay yung following mo? Para sa akin, sa mga taong magsasabi nun, kasi minsan, like, for example, pag magbibigay sila ng mga ganong comments sa akin, parang inaayaan ko lang. Kasi kung tututok lang ako sa sasabihin nila, maapektuhan yung buong yung pangarap kong career, di ba? Kung sa kanila lang ako titingin or sa, parang, may ambag naman. Kasi nanonood sila. So, hindi, kasi may gawin ka mang maayos or hindi. May masasabi sa'yo eh. Pero the good thing is, dapat mag-focus ka lang kung ano yung goal mo sa buhay and kung ano lang gusto mo. And you'll never know, alam mo si Nora Honor, she didn't even see herself as an actress. But look at her, di ba? Congrats. Oo, ayan. So, meron pa tayo isang friend dito na gustong magtanong. Hey, mamu. Mamatay oras dahil di ko makarating. Let me start with Patrick Francesca. Ayan, so, tama ba, this is your first time to work together? Yes po. Ganyan. So, how was your process in terms of building your chemistry and kumusta yung pagkakakilala niyo sa isa't isa? Ito ba yung mga tipong bet ko rin naman in case kapag naging jowa levels? So, thank you po sa question. So, for me po, super natural lang nung una ko na-meet si Pat. I mean, yung chemistry natin, it was really there. Comfortable din ako with him, like doing scenes. So, yeah, really to describe it, it's really easy with us. Yun, sige. Katulad na sinabi ko rin kanina na parang like nag-click din talaga kami. Like nung simula na nakita ko siya, like wala walang problema talaga kasi simula nung nag-workshop kami, noong una nagtatawanan kami kasi parang nagkakapaan talaga kami before na parang Bago mag-act. Yeah. Nung bago mag oo. Parang medyo nag-a-adjust. Kasi baka may mga masabi ako na ikaka-off niya, baka may masabi ako na hindi niya ikakatuwa pala kasi hindi ko pa naman siya fully know talaga no first day. Pero nung tumagal-tagal na yung workshop namin, boom na. Wala na. Kami na gano'n, parang biglang ay, may like pa. Ano na pala? Oo, parang doon na nag-click. Parang hindi kasi na-inform si Cheska na kayo.
After working together, what can you say that you like the most to each other? Gusto ko sa kanya yung yung pagiging siya. Yung pagiging natural lang niya, yung jolly niya, the way niya ako kausapin. Kasi sobrang sobrang kulit niya rin talaga. Yung parang guguluhin ka niya. Parang, dito nga kausapin mo ako, parang tayo, mag-bonding tayo. Ganun. Siya yung madalas din talaga nag-a-approach sa akin. So, masasabi ko na, siya sobrang bait din niya, ganun. Thank you. For me po, si Patrick, like, grabe na naman siya mag-assist din sa akin. Yun, katulad ng sinabi ko kanina, he makes it easier also, like, kung paano din sa set, and he also makes me comfortable talaga. Like, madali din talaga siya ka-work. So, Okay, thank you. Congrats. Wait, sabi ko sa kanya, sumasayaw ka ba? Tapos sayaw tayo. Sige, sample chart. Then, to Nico and Fernas, ayan. Kasi like, we've witnessed a lot of love teams formed in social media na eventually, din naman talaga, eme-eme lang pala, ganyan. So, I mean, sometimes kini-question yung authenticity, parang, especially na parang sa, baka for clout lang to, pagpadami ng following, etc. And, like, kayo rin naman may mga circle of friends kayo na nawala, di ba, and on. How do you address that? Yung kini-question yung authenticity ninyo as social media stars, especially playing as a love team? Before kasi magkaroon ng series na to, may Nicolas na kasi. So usually yung, di ba sa Philippines, ginagawa yung series, tapos doon bubuhayin yung love team. So for me, I can say na, I mean, kanya-kanya, if gusto nilang maniwala, then we're happy. But if hindi sa kanila patok yung ginagawa, it's still fine, though. Kasi for me, mas nagmamatter yung naniniwala sa amin. And kahit di naman kami, alam din naman namin na yun for us. And sa mga tao na nakaalam, yun. So for me, from time to time, always naman talaga i-question yung authenticity ng bawat love team. But at the end of the day, as long na kami ni Pearl yung nag-uusap at nagkakaintindihan, then elbow, yun. And then, yun lang, mas pass. Hindi, for me, yun lang, yun ang nagmamatter for us. Yung kami yung mismong nakakalam kung ano yung totoo, saka ano yung hindi. Tapos sila, hayaan na namin sila. Mabag-isip, yun. Paano kayo lang nakakaalam yan? Hindi, pero kasi di ba, like as audience, that's what we crave for. Na parang sana yung nakikita namin kilig totoo, sana maging sila in real life, ganyan. Actually, yung so, how are you in real life talaga? How are you beyond what we're seeing in the small screen? Ganito din. Kasi yung mga edit nga sa TikToks sa mga social medias, nagugulat na lang kami, ginawa ba natin ito, boss? Kasi hindi ko nga naalala na may mga ganun pa na eksena. Tapos, nagugulat na lang kami yung mga edits na parang, ay talaga ba? May ganito palang video, tapos nag-viral, tapos, I mean, na umaabot sa ibang nations pa, gano'n. Kaya natutuwa kami kasi yung mga bagay na hindi namin sinasadya, nakukuha pala yun ng mata ng mga nanonood. Kaya, yun, happy kami na doon na, minsan nga sa edit pa, pustig na mabuso. May mga ganun kami na eksena kasi hindi kami aware na may ganun pala kami, online and off-cam. Tapos kung pag nahagip, di makikita lang, pag hindi, well, it's gonna be a mystery. Perlas, how do you guard your heart? Diba? Sa mundo ng showbiz. For sure, diba, parang like what you said kanina, is overwhelming. Maybe others will approach you with a good intention. Ikaw, paano mo gina-guard yung puso mo? Siyempre, ibang mundo ng industry talaga. Pero, kung ano lang yung binibigay ng mga tao sa akin, yun lang din yung binibigay ko. So, hindi ko pinapasobrahan. So, para, kung, parang,
Parang, yan, give and take. Parang kung ano lang yung bigay nila, yun lang. Kasi, kasi at the end of the day, kapag masyado ka nag-give, parang pag naubos ka, sino ba lalapitan mo? Parang ganyan. So, yun po, ganun ko ginaguard yung heart ko. Kung ano lang yung binibigay na, yun lang binigay. Sorry, last na lang. Bakit boss pala? Tama ba? Boss yung tawag mo? Bakit? Ay, ano to? Siya na may hawak ng finances. Charot lang. Papasweldo. Yung boss kasi nagsimula siya sa tinawag ko siyang boss kasi sobrang tagal niyang parang ang tagal mag-reply, parang siya yung hinihintay ng lahat. Yung parang boss. Parang very boss ka. Tapos tinatawag ko siya, boss, ganyan. Tapos boss na rin tawag niya. So boss na, tawagan namin, boss. That's cute. Thank you. Congrats to both. So, isa na lang, pinapoging Angela. Parang si Angela. Okay, sorry. Parang feeling ko kasi na-encounter ko na si Angela before. Nung may-launch yung mga coins. Yes. Ayun, alala ko na. Ay, hello, mabuhay. So, kayo naman, kasi binibuild up din kayo as pair. Yan. Okay ba sa'yo yung pag-cycling shorts ni Kobe? Actually, suwan ko sa loob. So, how is it building the chemistry and how do you, what's may effort pa to make it click and hopefully become authentic? Same as kay Pat, tsaka kay Cheska. Kasi first time ko maka-work si Angela, hindi kami nakapag-workshop ever, magsabay. Tapos first time namin sa series na to na magsama, tapos kami pa yung parang partners, love team. So, same as them, parang natural din yung chemistry namin. Sabi sa amin ng team na mag-bonding kami, offset, mag-usap kami, kailangan namin isa't isa para mas maging comfortable kami sa isa't isa. Tapos ayun. What type of bonding nag-click kayo? Kunyari, may shoot sila, may scene sila. Habang nag-shoot sila ng scene nila, ayan, usap kami. Kumusta? Ano favorite color mo? Favorite number mo sa electric fan? Parang favorite number sa Mahilig ka ba sa ibis? Pero yun, very natural lang yung nangyaring chemistry sa aming dalawa. Hindi naman super na love team tulad nila. Pero syempre, pakilig, yan, may pagtingin. Yun, yan, Angela. Tingin ko po, hindi naman po kasi talaga namin pinipilit. Pero nag-click po talaga kami. Like, nung habang nag-uusap kami, offset, ayun po, nakakapagkwentuhan kami. Madami-dami na rin naman po kami na pagkwentuhan. So, eventually, nagiging comfortable na rin naman na po kami sa isa't isa. Hindi ko po masasabi na nandun na siya completely, pero I think we're getting there. Pag Sige, more bonding. Congrats in advance. Thank you. Thank you po. Maraming salamat, friend. Ayan. Let's have, ano pa po? Pero po ba? Daryl. Sige po. Teka lang po. Siguro, fill in the blanks na lang for me sa my favorite liar cast. Kanina nagtanong, di ba, hanggang saan nyo kaya i-tolerate ang isang lie? Ito naman, kabaligtaran, ano yung lie na kaya nyong tanggapin habang buhay? Kasi kahit lie siya, gusto nyo siya. Ang hirap. Ang ganda ang hirap. Isa lang, pwede yung marami ba? Marami naman. Dami na sinungaling sa buhay. Siguro sa akin, wala na ako. Ako na naman kasi ulit. Siguro sa akin yung mga simple lies na pinari magka-date kayo ng partner mo, tapos sabihin niya sa'yo na, kunin mo na yung last piece kasi busog na ako. Yung mga ganun. Yung mga simple lies na alam mong, di naman talaga totoo, pero dahil partner mo siya, dahil gusto mo siya mabusog siya, maging mas happy siya,
So yun yung magiging, di ba? Ay, very selfless ka. Inisip mo yung partner mo, ibang tao mo, family mo, friends mo. So yung mga ganong klaseng life. So sweet and thoughtful. In short. Tapos happy face mo ulit. Sabi ko. Yun po, siguro mga white lies lang din. Yung mga cover-up lies lang. Kasi alam mo naman na for the betterment of your partner. Ganun po. Yun lang, thank you po. That's good. Okay. Copy paste lang. Same lang din po for me. Kasi feeling ko, basta it's not about my family or it's not about what yung goals ko, ganon. Like, okay lang naman. Basta mga white lies lang something. Magagaan na. Magagaan na. Yeah, same as din na magagaan na. Kasi kapag yung sobrang, yung heart, like parang yung hindi mo kaya tanggapin, so parang mahirap siya. So, yeah. Yun. Mga simple bagay lang din. White lies lang din. Yes, Simple. Copy paste. Thank you. Thank you. Sa 1, 2, 3 boyfriend ni Marie naman, feeling the blanks din. 1, 2, 3 boyfriend ni Marie, connecting to my personal life, araw-gabi, ako ay... Araw-gabi, wala akong bani. Legit yun, Ay, kasama siguro siya sa kwarto. Alam ko ikaw lang. Alam ko ulit yun, sorry. Feeling the blanks. 1, 2, 3, araw-gabi, ako ay... 1, 2, 3, araw-gabi. Boss ni Marie. Ano nga ulit? 1, araw-gabi, ako ay... sleepy. Kasi gabi na. Alam ko isip kaya ito nga sinabi mo. 1, 2, 3, araw-gabi. Third boyfriend ni Marie. Ganda ni Fern. 1, 2, 3, araw-gabi. Ako ay bully ni Marie. 1, 2, 3, araw-gabi, laging energetic. Yay! 1, 2, 3, araw-gabi, ako ay walang negativity. 1, 2, 3, araw-gabi ako ay laging yummy. So we have, I think, last and I think question. Hello, Mars. Hello, hi, good afternoon. Una ko naman para sa cast ng 1, 2, 3 boyfriend ni Marie, ang bongga, di ba? Kasi I heard yung story ng series ninyo ay nagsimula sa bullying. Kayo ba in real life, naranasan niyo na ba mabully? Let's start with Nico. Opo, elementary and high school, nabully po ako. Pero that time kasi hindi ako marunong lumaban. Hindi ako marunong mag-stand up for myself. So parang tinitake ko lang siya. Tapos siguro college na ako natuto parang hindi magpa-consume dun sa treatment na tatanggap ko, sa mga pagtitreat nila sa akin, ganyan. Pero syempre pag mag-isa ka na lang, dun siya minsan tawag dito, aatakihin Doon ka aatakihin lahat ng mga ba't nila ginagawa to, ano ba ginawa ko sa kanila. Parang doon ka mapapa-question about yourself, magda-doubt ka na, ganyan. Pero I think na-overcome ko siya and ako na masasabi ko na mentally I'm okay, na-overcome ko yun, outgrow ko yun, and hindi siya madali. But I think it's part of my process and growth. And for sure, madaming nag-experience ng gano'n din sa amin. Kaya, I think yun yung common ground nating lahat. Kasi once we were a student, we were bullied, so, bro, that's life. Part yun ng pagiging bata, gano'n. We learn from it. Ano yung binubully sa'yo? Dati, sobrang liit ko kasi nung bata ako.
Oh, so pag naglalaro, hindi nila ako sinasali. Tapos minsan, physical nila akong binubuli. Like, alam nila hindi ko kayang lumaban. So like, itutulak, ganyan, tapos malala pa ako. Tapos yung pagkitripan ako, like, siyang bata, volleyball, oh, gawin mo to, ganyan. Tapos ako naman, gusto ko mag-fit in sa kanila. Ganun. So ako naman itong parang igugo ko. Tapos yun, at the end of the day, wala. Ganun pa rin naman talaga. I think, as a bata, na-enjoy ko naman siya, I think, and part siya ngayon kung ano ako. And I can feel people who's also experiencing the same thing. How about Perlas? Ako, syempre sa skin color, laging nabubuli. Pero, di ko kasi na-experience nung bata ako mabuli eh. Mas na-experience ko siya nung pumasok ako sa modeling, sa runway. So, parang, more kapag yung skin color mo hindi ganun, parang, kasi, syempre, aminado naman tayo na discriminate yung mga black. So, nung time na sumasali ako ng runway, na-experience ko yung discrimination sa kasi yung mga black color, yung mga ganitong color, parang hindi na nila pinapasok, parang ganyan. Kasi nga, parang yun nga, nadi-discriminate. Pero syempre, naging stepping stone ko yun para lumaban hanggang, yun nga, lumalaban ako ng runway hanggang nakakakuha naman ako ng tourism, lumalaban. Kasi yun. Doon lang ako nag-start na bully sa sa runway. Opo. Buti hindi ka sumuko. Hindi kasi, parang hindi ko personality ang sumusuko eh. Parang lumalaban ko. How about Eli? Ako naman ng bata ako, so mostly yung mga bullying na natatanggap ko is words, yung mga negative comment about my personal life as a bata. Yun, parang wala akong mapagsabihan kasi syempre, well, mahirap personal. Pero I think na-overcome ko siya kasi simula ng bata ako, parang wala akong mapagkwentuhan ng problema ko. So kinikip ko lang talaga siya sa sarili ko. So ngayon growing up na, big boy na, gano'n. So parang okay lang sa akin kasi parang kung may mga ganong comments about whether it's personal man or pang-attack, it's parang hindi ko na siya pinapansin or hindi na ako masyadong sasaktan kasi parang napagdaanan ko na yan. Babalikan ko pa ba yan? Parang gano'n. Pero pwede ba lumaki ka sa probinsya? Yeah, Cebu. So nung lumipat ka dito sa Manila, hindi ka naman nabully? Wala na, ako na yung nabuk. Joke lang. Yeah, nung bata ako. Well, actually, hanggang... Hindi siya Actually, even nung high school, medyo nag-bully pa rin ako. For two things. Yung isa, dahil sa ngipin ko. Bakit? Ano yung ngipin mo? I look like a vampire. Parang may panel. Ganun din ako. So, kilala ko dati, pag inaasal ako, sinasabi ko na parang, ay, careful ka, kakagatin kita, or something like that. The other one naman, kasi I'm half Spanish. So, ang tawag sa akin dati, mananakaw. So, yeah, no, it's funny, but... Pero, naalala ko dati, like, naglalakad na ako, tapos biglang may marinig ako na, oh, ibalik yung bansa namin. What did I do? Hindi naman ako yung kasama ni Magellan, di ba? But yeah, no, I used to get bullied. It got to the point, especially sa ngipin. It got to a point, especially yung sa ngipin, na it became so much na. So parang umiiyak na ako sa bahay, ayoko na pumasok. But luckily, I had the right people around me na, who gave me advice on what to do. If I could give advice to, especially mga students usually who fall victims, don't do what I did, kasi ako, I resorted to sa paggaganti, to learn how to fight back, but that's not something that I would suggest. Ako, it's to always find the right way to do it.
that doesn't involve violence, or insulting somebody else, you report it to the right people in your school. I think that's the best way to do it. Oh, pero ano yung sa ano? Tago. Sorry? Yeah, is that tago? Ito yung hindi ko. Me? Ay, di ba? No, I just have hairy arms. Sorry. Yeah, I'm Spanish, so yeah. No, hindi siya tattoo. Wala pa tattoo. No. It's okay. Yeah. How about naman better? Yes, me, I was also bullied when I was in prep. For context, kasi parang ako yung dating super jolly kid, likes to make friends with everybody. But then, syempre, when you're a kid, maybe that can rub off the wrong way. So I think my one specific moment that I remember, share ko lang, parang, I think some people would remember yung mga Lisa Frank pencils, mga malalaking erasers. Tapos everybody would have that with like ribbons and perfect notes. Tapos I would get like yung mga sirang eraser with just a ripped off part from the notebook that says to Sam na. So I remember that moment very specifically up until I was grade 2 siguro. But eventually you kind of get sick of it and you kind of get tired of the bullying, so you kind of have to stand your ground. And so got to these bullies back in when I was in prep at grade 2. They're my closest friends now. They're my best friends. And yun nga, parang minsan kasi you just really have to, kahit nagpapakatotoo sa mga tao, when you eventually, stand your ground nga, you'll never know baka maging close mo pa sila in the future. So, yeah. Ako naman, medyo nabully ako like 3 times sa buhay ko. Yes, gininan ko pa. Pero like nung grade 1 ko, may nainggit sa pencil case ko. So, ipitin niya yung fingers ko sa table. Like core memory siya sa akin. Tapos nung grade school, like grade 7, may hindi ako na-invite sa birthday ko. Tapos sobrang niyang dinibdib na hanggang nag-graduate na kami ng school. Nag-hair flip pa rin siya sa akin, binubunggo niya ako pag nakikita niya ako sa mall. Pati yung nanay niya, madaming sinasabi sa nanay ko, kahit na grade 7 pa yun, hindi ko siya na-invite. Bakit kasi siya in-invite? Hindi ko din naisip eh. Basta ganun, tapos may mga pinangsasabi na siya, may pinanggagawa na siya, na pati yung school, iniiyakan niya, basta complicated. Anyway, tapos nung college, may mga like, kunwari sa group work na isa, parang may TV commercial shoot kasi ako noon, tapos parang biglang sinasabi na nila sa akin na hindi na ako umaambag, pero as in like gumawa pa sila ng separate group chat para lang pag-usapan ako and all, pero sumali naman ako dun sa call, tapos nakamute lang naman ako, basta like mga little things na pinapalaki ng tao because of inggit, or like may umiiyak dahil may ganun ako. Bullying na din yan sa akin kasi parang bakit mo kailangan iyakan ang meron ng iba? Masaya lang ba? Thank you. Yan o. Ay, thank you po. Ako naman, nung high school na-bully na rin ako. So, yung core memory ko din sa pagbubully sa akin is umuulan noon, tapos nasa room lang ako with my friends. Then, yung nang-bully sa akin, kumuha siya ng putek, tapos ginan niya sa body ko kasi may teeth kami. Pero after that time, mga verbal bullying na rin from that certain person. And buti na lang yung support system ko, I have friends, ina-uplift nila ako. So, kapag may nakita ko ng person na nag-bully, so parang nag-stand up rin ako kasi parang din siya, parang naapektuhan yung mental health ng tao, especially bata. Like, we thought na, normal din sa mga kids, mga ganyan. Pero growing up, parang, nasashy ako na nung high school days ko pa. So, buti na lang na ko siya, parang na-cope up ko siya sa tulong din ng mga friends ko. So, yun. Thank you. Naya, yes, ang palaging yummy. Well, I was bullied po twice back in grade school po. Before kasi may Friendster, remember? Tapos may mga... Basta yun po. Tapos may mga wallpaper mo yung Friendster before, diba? Tapos yung mga bullies ko na bully sa akin, ginawa ko nilang Hello Kitty yung background ko sa Friendster. So, hindi kayo makakalimutan ever. And then... Tapos yung pangalawa,
sobrang pwede ko sa dati. So, tsaka malit din ako dati before. So, madali akong kasama rin. Pangalan ko pa, di ba, parang airport. So, ayun, lagi nila tinatanong kung ganda ba ako pinana. Pero hanggang sinasabi nila po ako. Pero nakikita mo ba yung mga nag-bully sa'yo before? Yeah, nakikita ko po sila, well, on social media po. Pero hindi na po sila worth ng time ko. So. We have one more pair. I'm sorry, dagdag ko lang also, if pag may kakilala kayo na bubuli or friends kayo na bubuli, as much as possible kung kaya nyo mag-stand up for them, please gawin nyo. Whether it's support or kung kaya nyo sitahin yung nabubuli man, ayun, please do it. Kasi malaking impact siya sa mental health, lalo sa paglaki at pagtanda natin. Yan lang. We have one last here. Hello. Congratulations for both series, yung Two-Shade Boyfriend ni Marie and my favorite actor. This question, specifically siya dun sa mga hindi talaga artista, no, yung mga nagkaroon ng shift from, of course, Nico and Patrick, from being people idols to acting. What was your biggest adjustment? Ano yung pinaka-nahirapan kayo going into acting? Going to acting siguro yung pinaka nag-struggle ako dito. Kung paano ko makikita yung sarili ko as an actor, I think. Kasi mas katulad din na sinabi ko na nasanay nga ako sa more on full performance kasama yung ka-group. So parang this time kasi solo parang nasa parang iba to sa akin sobrang iba na ito. Kasi nasanay nga ako na lagi silang nandyan nag-guide sa akin. Usually sila din talaga yung kapag may mga ganitong interview. Sila nandun yung mga spokesperson namin sila friends, sila si 1-3, sila Sam, sila Enzo. So parang sobrang nakakapanibago itong for me. And sa acting, siguro masasabi ko na parang kaya ko. Parang kasi nag-workshop din kami ng vision before. So parang may background na rin naman ako sa pag-acting yan. Isang manager, isang kami din. Like, nagbibigay rin siya ng mga advices sa akin kung paano yung mga tamang gawin at yung mga hindi dapat gawin. So that's it. Okay, from P-pop to acting, yun. Actually, sanay ako mag-perform in front of camera. Kaya akong mag-pose kasi medyo mahilig din naman ako mag-photoshoots, ganun. And I can make faces pag nasa camera, pag nagpa-perform ako, sumasayaw, kumakanta with the boys. Pero kasi sa acting, iba siya eh. Iba yung, pag nagpa-perform ako, sumasayaw, kumakanta, alam ko if ano yung mukha ko sa camera. Kasi kontrolado ko siya. But sa acting, hindi ko siya if to look good. Parang gano'n, parang tama pa tong gano'n ng face ko sa mga gano'n. I think yun yung isa sa mga challenges for me as a performer tapos naging actor. Pero with the guidance nga and syempre naniniwala naman ako na hindi naman ito binigay sa akin para lang for nothing. Kasi naniniwala sila sa akin and sa lahat ng tao dito, sa lahat ng prod and stuff and syempre sa mga bosses. Kaya ako, I always do my best. Kaya feeling ko, alam mo yung pag hindi aware ka na hindi mo nabibili yung best mo, nag-ask ako, pwede po isa po po, ganyan. Kasi feeling ko I can give more pa, ganyan. Tapos medyo, minsan parang nag-hold back lang ako kasi nangangapa. Pero I think good start naman siya and malaking factor na comfortable ako sa lahat ng mga ng ka-work namin. So, yun lang. Sorry, dito lang din. Siguro yung isa sa magiging challenge sa akin na ito, kung paano siguro ako tatanggapin ng mga VCs or supporters. Kasi parang, parang nasanay sila sa amin sa more performance. So parang as a crew. So parang, ako actually, gabi-gabi ko yung isip ma-accept kaya ako ng P-pop supporters kapag pinasok ko itong acting era na to. So, ayun, lagi ko siyang iniisip kung
magiging good thing ba siya o bad thing. Kasi ginagawa ko to hindi lang para sa akin para din sa para sa kagrupo ko rin. Yeah. So guys, i-invite po namin kayo ngayong September 26 na po ang showing ng ating 1, 2, 3 Boyfriend ni Marie. And directed by Directed by James Mayo. Kaya malapit na po. At mapapanood po yung first 3 episodes na libre sa account, sa TikTok account ni Cornerstone. Tapos yung the rest na episodes sa Discipline po mapapanood. Ayan. At sa mga hindi po nakakalam yung Discipline po, yun yung piso serye na dito sa Philippines. Kaya yun, looking forward po. Sa amin naman po, My Favorite Liar, abangan niyo po sana. October 3 po siya ipapalabas. First 3 episodes sa TikTok po ang papanood. And Yes, and directed by Rod Marmol po. And please watch out and support us. Invite lang din po namin kayo na manood. Magkakaroon po kami ng mall show. Kami na. This Friday po, August 29 sa SM Caloocan. So sana po supportahan niyo kami. May poster reveal din po kami sa August 29. So abangan niyo po yan. May mga pasabog po kami performance dito. Yun na po. Maraming salamat.